Ako si Elias, isang batang nahahati sa dalawang anyo, isang liwanag at isang anino. Hindi ko lubos maisip kung paano ko natagpuan ang sarili ko sa ganitong sitwasyon. Ang kasaysayan ng aking pagkatao ay tila isang alamat na hindi ko maaninaw. Mula sa aking pagkabata, palagi akong may nararamdaman na kakaibang pangamba sa sarili. Naririnig ko ang mga bulungan sa paligid, ang mga usapan ng mga matatanda tungkol sa akin, at ang kanilang mga tingin na tila ba may lihim na alam tungkol sa aking pagkatao. Minsang ako'y naglalakad sa gitna ng isang madilim na kagubatan, naramdaman ko ang bigat ng dilim na bumabalot sa akin. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay tila nagmimistulang lambong na sumusunod sa bawat hakbang ko. Sa bawat sulok ng aking mata, may nagtatago na anino, isang anyo na tila ba may sariling buhay. Sinasalamin nito ang aking mga takot, ang aking mga pangarap na hindi ko maabot. Sa kabilang banda, may liwanag na pumapaloob sa akin, isang kislap ng pag-asa, isang sinag na nagbibigay lakas sa akin upang magpatuloy sa kabila ng lahat ng ito. Sa tuwing ako'y nag-iisa, ang dalawang anyo na ito ay nag-aagawan sa aking isipan. Ano nga ba ang totoong anyo ko? Saan ba ako nabibilang? Ang liwanag na nagbibigay sa akin ng kapanatagan ay siya ring nagbibigay ng takot na baka hindi ko matupad ang mga inaasahan sa akin. Ang anino na bumabalot sa akin ay siya ring nag-uudyok sa akin na tuklasin ang mga bagay na hindi ko pa nasusubukan. Isa itong walang katapusang labanan sa loob ng aking isipan. Isang pakikibaka na tila ba walang hangganan. Hanggang sa isang araw, may nakita akong kakaiba. Isang matandang lalaki na may suot na kapa, ang mga mata nito ay puno ng hiwaga. Lumapit siya sa akin at nagsalita. Elias, anak ng liwanag at dilim, ang iyong kapalaran ay hindi mo maiiwasan. Sa loob mo, may lihim na kailangang tuklasin. Ngunit mag-ingat sapagkat ang liwanag ay maaaring maging anino at ang anino ay maaaring maging liwanag. Ang mga salitang binitiwan niya ay tumimo sa aking puso. Sino siya? Paano niya nalaman ang tungkol sa akin? Hindi ko alam kung ano ang susunod kong gagawin. Ngunit ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng isang marka sa aking isipan. Sa mga oras na iyon, naramdaman ko ang pag-aalinlangan, ang takot na baka hindi ko matuklasan ang tunay na kahulugan ng kanyang sinabi. Ang nagdaang gabi ay puno ng mga tanong na walang sagot. Sa bawat paghiga ko, ang anino at liwanag ay tila nag-away sa loob ko. Ang aking mga pangarap ay puno ng mga imahe na hindi ko maintindihan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang sigurado. Ang mga mata ng matandang lalaki ay nag-iwan ng misteryo na hindi ko maialis sa isipan. Habang ako'y nag-iisip ng mga susunod na hakbang, narinig ko ang isang bulong mula sa dilim. Elias, pumili ka. Ang iyong kapalaran ay nasa iyong mga kamay. Ano ang aking pipiliin? Sa gitna ng kagubatan ng aking isipan, nararamdaman ko ang bigat ng pasya na kailangan kong gawin. Ngunit paano ko malalaman kung alin ang tamang daan? Sa kabila ng lahat ng ito, isang kislap ng liwanag ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Isang pag-asa na baka sa susunod na hakbang, matutunan ko ang kahulugan ng aking pagkatao. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang pagtatalo ng dalawang anyo sa loob ko. Isang bahagi ng aking pagkatao ay nagniningning na parang araw, puno ng pag-asa at mga pangarap. Ang isa naman ay nakikipagtagisan sa dilim, puno ng mga pagdududa at takot. Sa ganitong kalagayan, madalas kong tanungin ang sarili kung sino nga ba talaga ako. Ano ba ang aking tunay na anyo? At paano ko haharapin ang paglalakbay na ito? Ngunit sa kabila ng kaguluhan sa loob, may lugar sa aming nayon na palaging nagbibigay sa akin ng katahimikan. Ang lumang puno ng balete sa gitna ng gubat. Dito,
Sa lilim ng mga sanga nito, nararamdaman ko ang koneksyon sa lupa, sa kalikasan, at sa sarili kong kaluluwa. Sa ilalim ng punong iyon, sinimulan ko ang aking paglalakbay patungo sa mas malalim na pag-unawa ng aking dalawang anyo. Habang nakaupo ako roon, biglang sumiklab ang liwanag sa aking harapan. Isang matanda na tila nagmula sa mismong liwanag ang lumitaw. "Hindi mo ako kilala," sabi niya, "ngunit matagal na kitang minamasdan." Ako si Lakandilag, ang tagapangalaga ng liwanag sa loob mo. Tinitigan ko siya, naguguluhan, ngunit may kakaibang pakiramdam ng katiyakan sa kanyang presensya. "Ano ang ginagawa mo rito?" Tanong ko, nararamdaman ang pag-usbong ng liwanag sa kabila ng aking pagdududa. "Binigyan ka ng 2 anyo para sa isang kadahilanan," sagot ni Lakandilag. "Ang liwanag ay ang iyong pag-asa, ang iyong mga pangarap. Ngunit ang dilim ay hindi kaaway. Ito ang iyong proteksyon, ang iyong pag-unawa sa mga bagay na hindi mo pa nakikita." Sa kanyang mga salita, naisip ko ang mga pagkakataon kung saan ang anino ko ay nagligtas sa akin. Sa mga oras ng takot, sa mga sandali ng kawalan ng tiwala sa sarili, ang anino ay ang nagtatakip sa akin mula sa mga mapanuring mata ng mundo, nagbibigay ng espasyo para makapag-isip, makapagmuni-muni. "Bakit ako?" tanong ko, ang tanong na nag-alab sa aking isipan mula pa noong una kong natuklasan ang kakaibang kakayahang ito. "Ikaw ang pinili dahil sa iyong lakas," sagot ni Lakandilag. "Ngunit may oras na kailangan mong harapin ang pinakamalaking pagsubok, ang paghilom ng iyong sariling sugat. At sa paglalakbay na ito, kailangan mong kilalanin ang kapwa liwanag at dilim." Sa pagsasalita niya, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ang paghilom ng aking sugat? Ano ang tinutukoy niyang sugat na ito? Sa kabila ng pag-aalinlangan, naramdaman ko ang pag-usbong ng pag-asa. Marahil, sa pag-unawa sa aking 2 anyo, matutulungan ko ang sarili kong paghilom. Ngunit bago ko pa man siya tanungin, biglang nagbago ang hangin. Ang paligid ay nabalot ng lamig, at isang malalim na boses ang bumalot sa akin. "Walang liwanag na hindi sinasapawan ng dilim," sabi ng boses. At mula sa likod ng puno ay lumitaw ang isang figura na nababalot ng kadiliman. Siya si Lakansilem, ang tagapangalaga ng dilim sa loob ko. "Kinakatawan ko ang iyong mga takot, ang iyong mga pag-alinlangan," sabi ni Lakansilem. "Ngunit hindi ako ang iyong kaaway. Ang dilim ay bahagi mo, isang bahagi na kailangan mong yakapin." Sa pagharap ko sa kanya, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumabalot sa akin, ngunit sa halip na takot, ang naramdaman ko ay ang pag-unawa. Ang dilim ay hindi dapat labanan, kundi dapat kilalanin. Ngunit paano ko nga ba matutunan ang balanse ng 2 anyo? "Bilang batang nahati sa liwanag at dilim," sabi ni Lakansilem, "ikaw ang susi sa pagbabago. Ngunit alalahanin, sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay, ang tunay na labanan ay nasa loob mo." Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa aking mga balikat. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko rin ang pag-usbong ng tibay ng loob. Sa tulong ng 2 lakan, marahil ay matututo akong pag-isahin ang liwanag at dilim sa loob ko. Ngunit bago pa man ako makapagpasya kung ano ang susunod kong gagawin, naramdaman ko ang paggalaw sa paligid. Biglang nagbago ang lahat. Ang puno ng balete, ang mga lakan, ang buong gubat. Ang lupa ay yumanig, tila may puwersang nagmumula sa ilalim. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang isang tinig na hindi ko inaasahan, ang tinig ng isang bata mula sa kailaliman ng aking isipan. "Ikaw ang susi, ngunit ang sugat ay kailangang hilumin," sabi ng tinig. "Sa iyong paglalakbay, matutuklasan mo ang sikreto ng iyong pagkatao." At sa pagtila ng tinig, ang paligid ay bumalik sa dati. Ngunit ang pag-aalinlangan,
ay naiwan sa aking puso. Ano nga ba ang sugat na ito? Paano ko ito mahihilom? Sa paglalakbay ko, natutunan kong hindi lamang ito tungkol sa pag-unawa sa liwanag at dilim, kundi sa pagkilala sa sarili kong sugat, sa paghilom nito, at sa pagyakap sa tunay kong pagkatao. Sa harap ng bagong hamon, naramdaman ko ang pag-usbong ng determinasyon sa aking puso. Hindi ako nag-iisa sa paglalakbay na ito. Kasama ko ang liwanag, ang dilim, at ang aking sariling kaluluwa. Ngunit isang tanong ang nananatili. Ano ang susunod na hakbang? Sa pagdating ng takipsilim, ang hangin ay tila humaplos sa aking balat ng may malamlam na lamig. Nababalot ang paligid ng mga kuliglig at alingawngaw ng mga paru-parong naglalakbay pauwi. Ako si Amihan, ang batang nahati sa liwanag at dilim. Sa kabila ng aking kakaibang anyo, natutunan kong tanggapin at ipagmalaki ang aking sarili. Subalit, sa gabing ito, nararamdaman kong may kakaibang mangyayari. Habang naglalakad ako sa kakahuyan, napansin kong ang aking liwanag na anyo ay tila humihina, habang ang anino kong anyo ay dumadalas ang paglitaw. Walang ano-ano'y may sumiklab na kakaibang liwanag sa aking harapan. Isang misteryosong portal na tila hinihigop ang lahat ng liwanag sa paligid. Amihan, isang pamilyar na tinig ang tumawag sa akin mula sa loob ng portal. Ang boses ay parang nagmula sa akin, ngunit mas matanda at puno ng karunungan. Ako'y nag-alangan, ngunit nanaig ang aking kuryosidad. Lumapit ako at sa pagbagtas ko sa portal, ang paligid ay biglang nag-iba. Ako'y napunta sa isang mundo ng mga alaala, mga piraso ng nakaraan na naglalaro sa paligid ko. Sa kaliwa, nakita ko ang aking sarili noong bata pa, masaya at walang alalahanin. Ang aking katawan ay puno ng liwanag, sumasalamin sa aking inosenteng kaligayahan. Sa kanan, naroon ako sa mga panahong puno ng takot at pagdududa. Ang mga anino ay bumabalot sa akin, nagtatakip sa aking liwanag. Dito nagsimula ang lahat, sabi ng tinig. Ang bawat anino ay may pinagmulan at ang bawat liwanag ay may kapantay na dilim. Hindi ko maikakaila na ang tinig ay akin, isang bahagi ng aking sarili na matagal ko nang kinalimutan. Habang naglalakad ako sa landas ng aking mga alaala, naalala ko ang mga sandaling nagdulot ng pighati at ligaya. Ang mga ito ay hindi maikakaila na bahagi ng aking pagkatao. Ngunit paano ko mababawi ang balanse? Tanong ko sa tinig. Paano ko mapapanatili ang aking liwanag sa gitna ng mga anino? Amihan, ang susi ay nasa iyong mga kamay. Sagot ng tinig. Ang tunay na lakas ay hindi nasa pag-iwas sa anino, kundi sa pagtanggap at pag-unawa sa mga ito. Napagtanto ko na kailangan kong harapin ang aking mga takot, ang mga aninong nagkukubli sa aking puso. Nagsimula akong maglakbay pabalik sa mga alaala kung saan ang anino ay nagsimulang maghari. Sa bawat hakbang, naramdaman kong bumabalik ang aking lakas. Ang liwanag ay muling sumiklab at ang mga anino ay unti-unting naglaho. Sa paglalakbay, nakatagpo ko ang isang puno ng mga bituin. Ang mga sanga nito ay tila umaabot sa kalangitan, at ang mga bituin ay nagliliwanag ng may kakaibang enerhiya. Alam kong ito ang puno ng karunungan, ang puno na nagsisilbing tulay sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa ilalim ng puno, nakita ko ang isang bato na may nakaukit na simbolo ng araw at buwan, isang tanda ng balanse. Kinuha ko ito at sa aking paghawak, naramdaman ko ang pagdaloy ng enerhiya sa aking katawan. Ang liwanag at dilim ay nagsanib at sa wakas, naramdaman ko ang kapayapaan. Ano ang susunod na hakbang? Tanong ko sa tinig na ngayoy tila isang bahagi na ng hangin. Ang bawat hakbang ay isang pagpili, sagot nito. Ngunit tandaan, amihan, sa bawat pagtatapos ay may bagong simula. Biglang nagliwanag ang paligid.
at ako'y nagising mula sa aking pagninilay. Nasa kagubatan pa rin ako, ngunit ang lahat ay tila bago at maliwanag. Ang mga anino ay naroon pa rin, ngunit hindi na sila nakakatakot. Sila ay parang mga kaibigan na nagtuturo ng mga aral. Habang papalapit ng gabi, napansin kong may kakaibang liwanag na nagmumula sa malayo. Ito ay hindi pangkaraniwang liwanag. Tumayo ako at sinundan ito. Tila tinatawag ako ng isang bagong pakikipagsapalaran. Sa aking paglalakad, naramdaman kong may kakaibang enerhiya ang bumabalot sa akin. Ang mga anino at liwanag sa aking loob ay tila nagkakaisa. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong buo at handa na sa anumang pagsubok na darating. Ngunit sa aking paglapit sa pinagmulan ng liwanag, nakita ko ang isang silweta na pamilyar ngunit hindi ko mawari. Ang kanyang anyo ay tila isang salamin ng aking sarili, ngunit may kakaibang aura ng kapangyarihan at misteryo. Amihan, wika ng silweta. Ang iyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Sumilay ang isang nangiti sa kanyang mukha bago siya naglaho sa liwanag. Naiwan ako na may bagong tanong sa aking isipan. Sino ang misteryosong anyo na yon? At ano ang kanyang kinalaman sa aking hinaharap? Sa kabila ng maraming araw na lumipas, nararamdaman ko pa ring nakatali ang aking pagkatao sa dalawang magkaibang mundo. Sa umaga, ang liwanag ay nagiging aking kaagapay, nagbibigay sa akin ng lakas at pag-asa. Subalit, sa dapit hapon, ang anino ay bumabalot sa akin, nagpaparamdam ng takot at pag-aalinlangan. Isang araw, nakaramdam ako ng matinding pagnanais na malaman kung bakit ako nahahati sa dalawang anyo. Kaya't nagpasya akong maglakbay patungo sa hangganan, isang lugar na sinasabing nagtataglay ng mga kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa akin. Habang naglalakad ako patungo sa hangganan, napansin ko ang pagbabago ng aking paligid. Ang mga puno sa paligid ay tila may sariling buhay, umaawit at sumasayaw kasabay ng ihip ng hangin. Ang lupa na aking tinatapakan ay tila ba may sinasabi. Mga salitang hindi ko maunawaan, subalit nagbibigay ng aliw at kapanatagan. Sa aking paglalakbay, nakasalubong ko ang ilang nilalang na dati ay tanging sa mga alamat ko lamang naririnig. Ang mga diwata, engkantado, at iba pang nilalang ng kagubatan ay bumati sa akin ng magiliw. Tila alam nila ang aking layunin, subalit walang isa man sa kanila ang nagbigay ng diretsahang sagot sa aking mga katanungan. Nang marating ko ang hangganan, nakita ko ang isang malaking pinto na gawa sa purong ginto at pilak. Ang pinto ay magarbo at tila may sinasagisag na mahalaga. Sa bawat gilid nito ay may mga ukit na naglalarawan ng mga eksena mula sa buhay ng mga taong nahahati sa liwanag at dilim tulad ko. Dahan-dahan kong inilapat ang aking mga palad sa pinto at sa isang iglap, ito'y bumukas, naglalantad ng isang daan patungo sa isang maliwanag na kalangitan. Sa loob ng bagong mundo na aking nasilayan, ang liwanag at dilim ay tila magkasama sa isang harmonya na hindi ko pa nararanasan. Ang kalangitan ay puno ng mga bituin kahit na maliwanag ang araw. Ang mga ulap ay naglalaro sa pagitan ng puti at itim na para bang nagsasayaw sa kumpas ng isang di nakikitang musika. Sa gitna ng tanawing ito ay naroon ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang malaking bato. Lumapit ako sa kanya at nagtanong, "Sino ka po at ano ang lugar na ito?" Ngumiti ang matanda at sinabing, "Ako ang tagapangalaga ng hangganan. Dito nagtatagpo ang liwanag at dilim, ang simula at wakas. Ang lugar na ito ay sumasalamin sa mga kaluluwa na tulad mo, mga nilalang na hinahanap ang kanilang pagkakaisa." Pinagmasdan ko ang paligid at napagtanto na ang lahat ng aking nakikita ay bahagi ng sarili kong paglalakbay. Bakit po ako nahahati sa liwanag at dilim? Tanong ko ulit
umaasang makakakuha ng kasagutan. Tumayo ang matanda at itinaas ang kanyang kamay na tila ba may ipinapakita. Sa kanyang palad ay lumitaw ang isang maliit na orasan na may dalawang karayom. Isa ay nagliliwanag, ang isa naman ay madilim. Ikaw ay tulad ng orasan na ito, sabi niya. Ang iyong puso ang nagdidikta ng iyong anyo. Kapag napuno ng pag-asa, pagmamahal at kabutihan, ang liwanag ang nananaig. Ngunit kapag ikaw ay binalot ng takot, puot at pagdududa, ang anino ang nangingibabaw. Napaisip ako sa kanyang sinabi. Ang lahat ng ito ay parang isang palaisipan na unti-unting nagkakaroon ng kasagutan. Ngunit sa kabila ng aking pagkaintindi, naroon pa rin ang isang bahagi ng aking sarili na hindi mapalagay. Paano po ako magiging buo? Paano ko mapag-iisa ang liwanag at dilim sa aking kalooban? Ngumiti ang matanda at sa pagkakataong iyon, ang kanyang anyo ay nagbago. Naging dalawa siya, isang anyo ng liwanag at isang anyo ng dilim. Hindi mo kailangang maging buo upang maging kumpleto, sabi nilang magkasabay. Ang tunay na pagkakaisa ay hindi sa pag-aalis ng anuman sa iyong sarili, kundi sa pagtanggap at pagyakap sa lahat ng iyong bahagi. Sa kanyang mga salitang iyon, naramdaman ko ang biglang pag-ikot ng aking paligid. Ang liwanag at dilim sa aking kalooban ay naglaban. At sa isang iglap, natagpuan ko ang aking sarili sa isang lugar na hindi ko inaasahan. Isang lugar kung saan ang lahat ng bagay ay tila nakapako sa oras. Napagtanto kong ang hangganan ay hindi lamang isang lugar kundi isang estado ng aking isipan. At sa gitna ng lahat ng ito, narinig ko ang isang tinig na nagmula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang iyong paglalakbay ay hindi pa nagtatapos, sabi ng tinig. Ang hangganan ay simula pa lamang ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Magpatuloy ka, sapagkat ang tunay na liwanag at dilim ay matatagpuan sa puso ng isang taong handang maglakbay sa kabila ng kanyang mga takot. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang aking paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. At sa pag-aakalang ako'y nagising mula sa isang panaginip, nalaman kong ang aking bagong misyon ay higit pa sa aking inaasahan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naroon ang tanong na patuloy na bumabagabag sa akin. Ano ang naghihintay sa akin sa dulo ng landas na ito? Sa gitna ng kagubatan, naririnig ko ang awit ng mga ibon na tila sumasalamin sa pag-away ng aking kalooban. Ako'y nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno. Ang mga ugat nito'y bumabalot sa lupa na parang mga bisig na nagaanyaya. Sa aking kaliwa, ang anyo ng liwanag, isang batang may ngiti na kasing ningning ng araw. Sa aking kanan naman, ang anino, isang batang may matang tila, nagtatago ng libu-libong lihim ng gabi. Kapag nagsama ang liwanag at dilim, anong mangyayari? Tanong ko sa sarili habang pinagmamasdan ang dalawang anyo na patuloy na nag-aagawan sa aking isip. Ang liwanag sa akin ay nagdudulot ng kapayapaan, ngunit ang dilim ay parang pumubulong ng mga karanasan na hindi ko pa lubusang nauunawaan. Sa bawat hakbang na aking tinatahak, ramdam ko ang alingawngaw ng mga nakaraan, ang mga alaala ng mga araw na puno ng saya, at ang mga gabing puno ng pag-iisa. Isang bahagi ng akin ang nais na manatili sa liwanag, ngunit may bahagi rin na gustong yakapin ang dilim. Saan ako tunay na nabibilang? Minsang bumagsak ang isang dahon mula sa puno, ako'y napatingin sa taas. Nakakulong sa pagitan ng mga sanga ang sinag ng araw na tila mga gintong hibla. Sa likod ng bawat sinag ay ang anino ng mga dahon na nagkukubli sa akin ng mga kwento ng mga sinaunang panahon. Naisip ko tuloy, paano kung ang aking kaluluwa ay tulad ng punong ito, may bahagi na nakikita ng lahat at may bahagi na nananatiling lihim. Ang liwanag sa akin ay nagsalita.
Ang kapayapaan ay nasa pagyakap sa kung ano ang maliwanag. Sa liwanag matatagpuan ang kaligayahan. Ngunit ang anino ay humirit. Ang katotohanan ay nasa likod ng mga bagay na hindi mo pa lubusang nakikita. Sa dilim matatagpuan ang tunay na ikaw. Habang pareho silang nagsasalita, nararamdaman kong parang may puwersang humihila sa akin. Sa magkabilang direksyon, ang puso ko'y bumibilis ang tibok. Tila nagbabadyang sumabog sa gitna ng dalawang magkasalungat na puwersa. Sa aking harapan, isang ilog ang biglang nagpakita. Ang tubig nito'y dumadaloy ng may kasamang alingawngaw. Nang mga nakaraang panahon, lumapit ako sa gilid ng ilog at tiningnan ang aking refleksyon. Sa tubig, nakita ko ang aking sarili, isang batang nahati sa liwanag at dilim. Ngunit sa gitna ng refleksyon, isang bagay ang bumubuo, isang figura na hindi ko pa nakikita. Habang tumatagal ang titig ko sa ilog, ang figura ay unti-unting nagiging malinaw. Isang anyo na hindi liwanag, hindi rin dilim, kundi isang pagsasama ng dalawa. Isang imahe ng batang natutong yakapin ang kanyang kaibahan at natutong makipagsayaw sa musika ng kanyang kaluluwa. Ngunit bago pa man ako makagalaw, isang kakaibang tunog ang narinig ko mula sa likod ng puno. Isang pagaspas ng hangin na tila may dalang mensahe. Sa paglikod ko, isang nilalang ang nagpakita. Isang nilalang na may balingkinitang anyo at mga pakpak na gawa sa liwanag at dilim. Ang kanyang mga matay puno ng karunungan ng mga sinaunang kwento. "Huwag kang matakot," sabi ng nilalang. "Ako ang tagapagtanggol ng mga nahahati. Isang araw, matutunan mong ang liwanag at dilim ay hindi magkalaban, kundi magkaibigan. Sa pagyakap mo sa kanila, matutunan mong ang tunay na kapayapaan ay nasa loob mo." Bago pa man ako makapagsalita, ang nilalang ay naglaho. Sa kanyang iniwang lugar, isang butil ng liwanag at dilim ang nanatili sa lupa. Pinulot ko ito at sa aking paghawak, naramdaman ko ang init at lamig na magkasabay na dumaloy sa aking katawan. Sa puntong iyon, napagtanto ko na ang aking paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang aking kwento ay hindi pa lubusang naisusulat. Ngunit sa aking mga palad ay hawak ko ang susi sa unti-unting pagbuo ng aking pagkatao. Sa pagitan ng liwanag at dilim, nariyan ang simula ng aking bagong yugto. At sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kakaibang kilabot. Ang pakiramdam na ang aking buhay ay nakabitin sa gilid ng isang bagong pagsubok. Kung ano man ang susunod, ito'y isang kabanata na puno ng hiwaga at isang landas na hindi ko pa lubusang nakikita. Tulad ng pagbulong ng hangin sa aking likod, ang aking kwento ay nakabitin sa pagitan ng kaalaman at misteryo. Ano nga ba ang pipiliin ko sa susunod na hakbang? Ako'y nahati, ngunit sa bawat hakbang patungo sa hindi ko pa alam, ang liwanag at dilim ay patuloy na magkasamang gumagabay sa akin. Sa kabila ng gulo at alon ng damdamin, hindi ko na maiwasan ang pagpapasya na kailangan kong harapin ang aking dalawang anyo. Ako si Aris, isang batang nahati sa liwanag at dilim, at sa wakas ay nagpasya kong harapin ang aking sariling kalikasan. Sa kabila ng takot na bumabalot sa aking puso, alam ko na ang paglalakbay na ito ay hindi ko na maikakaila. Pagdating ko sa gilid ng kagubatan, ang liwanag at anino ay tila nag-aagawan sa akin. Ang hangin ay malamig at tila nagdadala ng bulong ng mga lihim na hindi ko pa nalalaman. Sa ilalim ng malaalamat na puno ng balete, naroon si liwanag, ang bahagi ng aking sarili na laging nagdadala ng pag-asa at kalinawan. Sa kabilang banda, sa pinakamadilim na sulok, naroon si dilim, ang bahagi na nagtatago ng mga pagdududa at takot. Hindi mo ako kailanman matatakasan, Aris. Bulong ni dilim, ngunit hindi ko siya pinansin. Sa halip, tinutok ko ang aking pansin kay liwanag. Kailangan mong magpasya, Aris.
Hindi ka maaaring manatiling nahati magpakailanman, wika ni liwanag, puno ng pag-unawa. Ngunit sa kabila ng kalinawan na dala ng liwanag, may bahagi ng akin na naaakit sa dilim. Sa kabila ng kanyang misteryo, may kakaibang kapayapaan sa kanyang presensya. Ito ang kapayapaan ng kawalang katiyakan, nang hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Sa dilim, hindi ko nararamdaman ang pangangailangan na maging perpekto o tama sa lahat ng oras. Napagtanto ko na ang aking paglaban ay hindi lamang sa pagitan ng liwanag at dilim, kundi sa pagitan ng dalawang bahagi ng aking sarili na parehong mahalaga. Sa aking pag-iisip, naglakbay ako sa alaala ng mga oras na ako ay naging matapang sa kabila ng takot. Ang mga sandali kung saan ang liwanag at dilim ay nagtulungan upang makamit ang isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang sarili. Habang ako ay nakatayo roon, unti-unti kong naramdaman ang pagyakap ng parehong bahagi. Si liwanag ay nagbigay ng init at pag-asa, samantalang si dilim ay nagbigay ng lalim at pag-unawa. Sa pagtanggap sa kanilang dalawa, nadama ko ang isang kakaibang uri ng kapayapaan, isang buo at kumpletong pagkatao na hindi nahahati. Ngunit bago ko pa man tuluyang mayakap ang aking dalawang anyo, biglang lumitaw ang isang ikatlong anyo, isang nilalang na hindi ko pa nakikita. Siya ay may mga mata na tila nag-aalab sa liwanag, ngunit may anino sa kanyang mukha. Isang nilalang na tila tumatawid sa pagitan ng liwanag at dilim. Isang simbolo na nagdadala ng balanse. Aris, sambit niya, ako ay ang pagsasanib ng iyong dalawang anyo. Ako ang simbolo ng pag-asa at takot, ng liwanag at dilim. Upang makamit ang tunay na kapayapaan, kailangan mong tanggapin ang aking presensya. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang isang kakaibang uri ng pag-unawa. Ang pag-asa at takot, liwanag at dilim, lahat ng ito ay bahagi ng aking paglalakbay. Hindi ko kailangan piliin ang isa sa kanila, kundi yakapin ang kanilang pagsasanib. Ngunit bago ko pa man maabot ang kanyang kamay, biglang nagbago ang paligid. Ang kagubatan ay tila naging isang walang hanggan na kawalan, at ako ay nahulog sa isang madilim na hukay. Ang pagsasanib ng liwanag at dilim ay nawala sa aking paningin, at ako ay naiwan sa kawalan ng walang direksyon. Sa pagbagsak ko, narinig ko ang tinig ni liwanag at dilim. Pareho silang sumisigaw, ngunit hindi ko maintindihan ang kanilang mga sinasabi. Ang kawalan ay tila walang hanggan, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na takot. Ngunit sa aking pagbulusok, isang liwanag ang biglang lumitaw sa harapan ko, isang pahiwatig ng pag-asa. Sa kabila ng kawalan, naroon pa rin ang pag-asa, isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali, ang liwanag ay laging makakahanap ng paraan upang ipakita ang sarili. At sa punto ng kawalan, sa aking pinakamasidhing takot, isang hindi inaasahang liwanag ang bumalot sa akin. At ako ay nagising sa isang bagong pagkatao. Hindi nahahati, kundi buo. Ngunit ano ang tunay na kahulugan ng aking bagong anyo? Ito ba ay ang simula ng isang bagong paglalakbay o isang panibagong pakikipagsapalaran sa pagitan ng liwanag at dilim? Sa aking puso, alam ko na ang sagot ay nasa susunod na kabanata ng aking kwento. Sa aking muling pagmulat, ang mundo ay tila nahati sa dalawang bahagi, liwanag at dilim. Sa tuwing gigising ako, ang liwanag ay bumabalot sa akin, nagbibigay ng init at pag-asa. Ngunit sa aking pagdapo sa lupa, ang anino ay hindi maiiwasang sumusunod, palaging naroroon, nagkukubli sa likod ng aking mga hakbang. Ako si Lyra, ang batang may dalawang anyo. Ang aking paglalakbay ay isang walang katapusang paglalaban sa pagitan ng liwanag ng aking puso at dilim ng aking kaluluwa. Sa araw na ito, ako'y naglalakad sa isang kagubatan na tila walang hanggan. Ang mga puno
ay nagbubulong ng mga lihim na hindi ko maunawaan. Ang kanilang mga dahon ay sumasayaw sa hangin, lumilikha ng mga anino sa lupa na parang mga alon sa dagat. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang pag-agos ng liwanag sa aking katawan, ngunit ang anino ay patuloy na sumusunod, hindi magawang tumakas sa akin. Minsan ay may sinag na nagtangkang lumaban sa kanyang sariling anino, bulong ng hangin, habang ang mga dahon ay nagkikislapan sa liwanag ng araw. Ngunit ang anino ay bahagi ng kanyang kaluluwa, hindi ito maitatakwil. Sa aking paglalakad, napansin ko ang isang matandang puno na may kakaibang anyo. Ang kanyang mga ugat ay tila umaabot sa kalangitan, habang ang kanyang mga sanga ay yumayakap sa lupa. Ang puno ay tila puno ng kaalaman, isang tagapagsalaysay ng mga kwentong matagal nang nakalimutan. Lumapit ako rito, inaasahan ang kasagutan sa tanong na matagal ko nang iniingatan sa aking puso. Paano ba ako magiging buo? Tanong ko sa puno. Ang aking boses ay puno ng pag-aalinlangan. Paano ko mapagkakasundo ang liwanag at dilim sa aking sarili? Lira, sagot ng puno. Ang kanyang boses ay gaya ng kulog na dumadagundong sa kalangitan. Ang liwanag at dilim ay hindi magkaaway. Sila ay magkaibigan, magkasama sa paglikha ng balanse. Ang liwanag ay nagpapakita ng landas, ngunit ang dilim ay nagbibigay ng lalim sa iyong paglalakbay. Sa kanyang mga salita, nagsimulang magbukas ang aking isipan. Ang pag-unawa ay dahan-dahang bumabalot sa akin, ngunit ang takot ay hindi pa rin maalis. Ngunit paano kung ang dilim ay magtagumpay? Paano kung ang liwanag ay tuluyang mawala? Ang dilim ay hindi kailanman magtatagumpay ng lubusan, sagot ng puno. Sapagkat ang liwanag ay palaging nandyan. Kahit sa pinakamadilim na sulok, hindi mo kailangang labanan ang dilim. Kailangan mo lamang itong yakapin at tanggapin bilang bahagi ng iyong sarili. Sa kanyang mga salita, nagkaroon ako ng lakas ng loob na tingnan ang aking anino. Sa unang pagkakataon, hindi ko ito tinakbuhan. Hindi ko ito tinanggihan. Lumapit ako sa puno, inilagay ang aking kamay sa kanyang magaspang na balat at naramdaman ang tibok ng kanyang buhay. Sa sandaling iyon, ramdam ko ang pag-uunawaan sa pagitan ng liwanag at dilim, isang pagkakasunduan na matagal ko nang hinahanap. Ngunit sa aking pagyakap sa katotohanan, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumalot sa akin. Ang kagubatan ay nagsimulang manginig, ang lupa ay nagkaroon ng mga bitak, at ang hangin ay naging malamig. Ang puno ay biglang nagbago. Ang kanyang anyo ay naging puno ng mga mata, nakatingin sa akin ng may pag-aalala. Mag-ingat, Lira, babala ng puno. Ang kanyang boses ay puno ng pangamba. May panganib sa iyong pagyakap sa dilim. Ang balanse ay mahirap makamit, at ang iyong paglalakbay ay hindi patapos. Piana, bago ko pa maitanong kung ano ang ibig niyang sabihin, isang malakas na hangin ang humampas sa akin. Tinangay ako palayo mula sa puno. Ang kagubatan ay naging isang ligaw na bagyo. Ang mga puno ay tila nagising mula sa matagal na pagkakahimbing, lumilikha ng mga tunog na hindi ko pa naririnig. Ako ay tinangay ng hangin. Ang aking katawan ay naglakbay mula sa liwanag patungo sa dilim. Sa aking paglipad, naramdaman ko ang anino na bumabalot sa akin. Ang kanyang malamig na yakap ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Ngunit sa likod ng lakas na yon, naramdaman ko ang panganib. Isang panganib na hindi ko pa natutuklasan. Sa aking pagbagsak sa lupa, ang dilim ay tuluyang bumalot sa akin. At sa sandaling iyon, ako ay nagising sa isang mundong hindi ko pa nakikita. Ang mga bituin ay nagkikislapan sa kalangitan. Ang kanilang liwanag ay nagbibigay ng gabay sa aking landas. Ngunit sa likod ng kanilang liwanag, naramdaman ko ang presensya ng isang anino,
Isang anino na mas malalim kaysa sa dati, isang anino na may sariling buhay. At doon, sa gitna ng dilim, narinig ko ang isang boses, isang pamilyar na boses na nagmula sa aking pinakailalim na bahagi. "Lyra," sabi ng boses, puno ng pag-aalala at pagmamahal, "ang iyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang." Sa pagdinig ko sa boses na iyon, naramdaman ko ang kakaibang takot, ngunit kasabay nito ang pag-asa. Ang aking kwento ay hindi pa tapos, at sa bawat hakbang, ang balanse sa pagitan ng liwanag at dilim ay magiging mas mahirap makamit. Ngunit sa aking puso, alam ko na ang paglalakbay na ito ay magdadala sa akin sa isang mundong puno ng mga lihim na handa kong tuklasin. Sa kabila ng aking paglalakbay, paulit-ulit kong naririnig ang bulong ng hangin sa aking tainga, isang awit ng liwanag at dilim na tila nag-uudyok sa aking pag-iisip na muling tuklasin ang aking sarili. Ako'y si Lunas, ang batang hinati sa liwanag at dilim, nakikipagsapalaran sa isang mundong puno ng misteryo at mga tanong na walang kasagutan. Ang araw ay unti-unting bumababa sa kanluran. Ang mga sinag nito'y naglalaro sa mga dahon ng puno, lumilikha ng mga anino na sumasayaw sa lupa. Ang aking anyo ng liwanag, si Luz, ay lumitaw sa aking tabi. Ang kanyang mga matay kumikislap na parang mga bituin sa gabi. "Lunas, dapat nating hanapin ang puso ng kagubatan," bulong niya, puno ng pag-asa. "Doon natin matutuklasan ang tunay na kahulugan ng ating pag-iral." Ngunit sa kabila ng kanyang sigla, naroon ang aking anyo ng dilim, si Umbra, na lumalabas sa likod ng isang puno. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pag-alinlangan. "Luz, hindi natin kayang ipikit ang ating mga mata sa panganib na naghihintay sa atin. Ang dilim ay may sarili nitong kwento, at hindi tayo maaaring magpatuloy nang hindi natin ito nauunawaan." Ang kanilang mga boses ay nag-uumigting sa aking isipan, nagtutunggali sa aking konsensya. Ang kagubatan ay tila naging isang entablado ng labanan, kung saan ang dalawang bahagi ng aking pagkatao ay naglalaban at naglalapit sa isa't isa. Sinusubukan kong sumulong, ngunit ang bawat hakbang ay nagiging mabigat, puno ng pag-aalinlangan. Habang patuloy kami sa aming paglalakbay, nararamdaman ko ang isang kakaibang enerhiya sa paligid. Ang mga puno ay tila nag-uusap. Ang hangin ay puno ng mga lihim na hindi ko kayang unawain. Sa isang kisap mata, natagpuan namin ang aming mga sarili sa harap ng isang lumang altar na babalutan ng mga baging at mga bulaklak na tila nakalutang sa hangin. Ang lugar ay puno ng kapangyarihan, isang pook kung saan ang liwanag at dilim ay nagtatagpo. Humakbang si Luz papunta sa altar, ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa. "Ito ang ating pagkakataon, Lunas," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. "Dito natin maaaring pagsamahin ang ating mga anyo upang maging isa sa wakas." Ngunit si Umbra ay nanatiling tahimik. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng bigat at pag-alinlangan. "Hindi ito kasing dali ng iniisip mo, Luz," bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng babala. "May mga bagay na hindi mo pa nauunawaan." Sa kabila ng kanilang mga pagtatalo, lumapit ako sa altar. Ang aking puso ay puno ng pagnanasa na malaman ang katotohanan. Sa likod ng altar, naroon ang isang agimat, nagliliwanag sa liwanag ng buwan. Ang agimat ay tila isang piraso ng langit na bumagsak sa lupa. Ang kanyang ningning ay umaakit sa akin. Ngunit sa sandaling ito'y aking hinawakan. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Ang mundo ay tila umikot. Ang mga kulay ay naging mas matingkad. Ang hangin ay naging mas mabigat. Sa kabila ng aking pagnanasa, naramdaman ko ang takot na bumabalot sa akin. At sa isang iglap, ang agimat ay naging isang piraso ng salamin. Nagpapakita ng aking refleksyon. Ngunit
Ang refleksyong ito ay hindi ang batang may 2 anyo. Hindi si Lunas na may liwanag at dilim. Sa halip, ito'y isang imahe ng isang nilalang na puno ng kapayapaan. Isang nilalang na tila nagmumula sa isang mundo na puno ng pag-asa at kasagutan. Ang twist ay narito, ako'y hindi lamang nabubuhay sa pagitan ng liwanag at dilim. Ako'y isang bahagi ng isang mas malaking kwento, isang kwento ng pag-asa at kapayapaan na lumalampas sa mga hangganan ng kagubatan. Ngunit sa likod ng salamin, isang anino ang unti-unting lumilitaw. Isang anino na tila nagmumula sa pinakalalim na bahagi ng aking pagkatao. Ang cliffhanger ay narito. Sa pagtingin ko sa refleksyon, ang anino ay nagsimula ng magsalita. Ang kanyang boses ay puno ng misteryo at mga lihim. Lunas, sabi ng anino, ang iyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. May mga bagay na hindi mo pa nauunawaan, mga lihim na nakatago sa likod ng liwanag at dilim. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang takot at excitement na bumalot sa akin. Ang kwento ko'y hindi pa tapos. Ang aking paglalakbay ay puno ng misteryo at mga tanong na naghihintay ng kasagutan. At sa aking puso, naroon ang pag-asa na sa wakas. Matutuklasan ko ang tunay na kahulugan ng aking pag-iral. Sa kabila ng lahat ng aking pinagdaanan, ang araw na ito ay tila ba isang panibagong yugto sa paglalakbay ko. Sa isang iglap, naramdaman ko ang kapayapaang hindi ko naramdaman sa mahabang panahon. Sa bawat hakbang ko patungo sa masukal na kagubatan, naramdaman ko ang malambot na damuhan sa ilalim ng aking mga paa at ang malamig na hangin na tila ba yumayakap sa akin. Ngunit sa kabila ng katahimikan, naririnig ko ang boses ng anino sa aking isipan. Hindi mo ba napapansin? Ang liwanag ay hindi laging nasa iyong panig. Bulong nito, puno ng pagdududa at takot. Nasa pagitan ako ng 2 mundo, isang liwanag na nagbibigay pag-asa at isang dilim na nagtutulak sa akin pababa. Ngunit sa kabila ng lahat, ako'y determinadong makahanap ng kasagutan. Nakarating ako sa isang kuweba na tila ba nagkukubli ng lihim na matagal nang inilihim ng kagubatan. Ang pader nito'y puno ng lumot at ang pasukan ay natatakpan ng mga baging. May kung anong puwersa ang nagtulak sa akin upang pumasok. Sa loob, unti-unting nawala ang liwanag mula sa labas at binalot ako ng kadiliman. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa marating ko ang isang silid sa dulo ng kuweba. Sa gitna nito, nakita ko ang isang salamin na tila ba lumulutang sa hangin. Nakakatawang isipin kung bakit may salamin sa gitna ng isang madilim na kuweba. Ngunit ang mas kinagulat ko ay ang refleksyong nakita ko. Hindi ito ang inaasahan kong anyo. Sa salamin, nakita ko ang 2 bersyon ng aking sarili. Ang isa ay ang anyo ng liwanag, punong-puno ng pag-asa, ngiti at kaligayahan. Ang isa naman ay ang anyo ng anino, malungkot, puno ng galit at takot. Nagtagpo ang aming mga mata at biglang sumiklab ang isang alaala. Ikaw ay hindi isa, kundi 2, sabi ng boses mula sa salamin. Ang iyong kaluluwa ay nahati mula nang ikaw ay isilang. Naramdaman ko ang bigat ng katotohanan. Ang pagkakahati ko pala ay hindi lamang pisikal, kundi isang simbolo ng aking panloob na pakikibaka. Ang liwanag at dilim na ito ay hindi magkaaway, kundi 2 bahagi ng aking pagkatao na kailangang magkaisa. Sa puntong ito, naramdaman ko ang paglapit ng liwanag at dilim sa aking kalooban. Ang kanilang pag-uusap ay hindi na isang sigawan, kundi isang bulungan ng pagkakasundo. Sa kabila ng aking mga takot, alam kong kailangan kong yakapin ang kabuuan ng aking pagkatao. Ngunit bago pa man ako makapagdesisyon, bigla kong narinig ang isang kaluskos mula sa likuran. Akala ko'y wala kaming kasama, ngunit nagkamali ako. Sa dilim ng kuweba ay lumitaw ang isang nilalang
na hindi ko inaasahan. Isang matandang lalaki na tila ba puno ng karunungan. Ang kanyang mga mata ay tila may liwanag na nagmumula sa loob. Matagal na kitang hinihintay, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng misteryo. Ikaw ang susi sa pagkakaisa ng liwanag at dilim. Hindi ko maunawaan ang kanyang sinasabi. Paano ako magiging susi sa isang bagay na hindi ko ganap na nauunawaan? Ngunit bago ko pa man siya matanong, biglang umilaw ang buong kuweba. Ang mga pader ay tila ba naging mga salamin din, at sa bawat refleksyon ay nasasalamin ang iba't ibang bahagi ng aking buhay. Mga alaala ng saya, lungkot, tagumpay, at kabiguan. Ang iyong paglalakbay ay hindi pa nagtatapos, patuloy ng matanda. Ngunit sa pagtanggap mo sa liwanag at dilim, makakahanap ka ng daan patungo sa iyong tunay na layunin. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang pagyakap ng liwanag at dilim sa aking kalooban. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kapayapaan. Ngunit bago pa man tuluyang maglaho ang matanda, may iniwang mensahe ito na tila ba isang babala. Ngunit mag-ingat, sabi niya. Ang bawat desisyon mo ay may kaakibat na panganib at hindi lahat ay magiging ayon sa iyong inaasahan. At sa isang iglap, nawala ang liwanag at muling binalot ng kadiliman ng kuweba. Naiwan akong nag-iisa, puno ng mga katanungan at isang bagong tungkulin na kailangan kong harapin. Ngunit alam kong sa pagkakaisang ito ng liwanag at dilim, may bagong pag-asa. Ngunit ano nga ba ang panganib na sinasabi ng matanda? At paano ko haharapin ang mga pagsubok na darating? Sa kabila ng lahat, alam kong ito'y simula pa lamang ng mas malalim na paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng hiwaga at hindi inaasahang mga pangyayari. Minsan, sa gitna ng kawalan, nagising ako sa isang kakaibang lugar. Ang paligid ay tila walang hanggan, malawak na kapatagan ng buhangin, na hinahaplos ng malamlam na hangin. Ang langit ay mistulang kanlungan ng mga bituin na nagkukubli sa likod ng makapal na ulap ng dilim. Parang nananaginip ako, ngunit alam kong ito'y hindi panaginip. Isa itong lugar na hindi ko pa nakikita, ngunit tila matagal ko nang nararamdaman. Sa aking paglalakad, naramdaman ko ang bigat ng aking mga paa, na tila ba bawat hakbang ay nagdadala ng pasanin ng liwanag at dilim sa aking kaluluwa. Ang buhangin ay tila buhaghag, ngunit bawat butil nito ay nagkukwento ng mga alaala. Mga alaala na pilit kong kinakalimutan, ngunit hindi kailanman naglalaho. Sa di kalayuan, may isang figura na naglalakad patungo sa akin. Sa una, hindi ko mawari kung sino o ano ito. Ngunit habang siya'y papalapit, unti-unting nagiging malinaw ang kanyang anyo. Isa siyang batang lalaki na mistulang kasing edad ko, ngunit may kakaibang bagay sa kanya. Ang kanyang mga mata ay may kinang ng liwanag at dilim, isang salamin ng aking sariling kalagayan. Ikaw, pulong ko sa hangin, kahit wala akong kasiguraduhan sa aking sinasabi. Ngunit sumagot siya, na tila ba naririnig ang aking pag-aalinlangan. Ako'y ikaw at ikaw ay ako. Sa bawat pagliko, sa bawat hakbang, tayo'y iisa. Nang marinig ko ito, parang may kumislot sa aking puso. Ang batang ito, ang aking anino, aking liwanag, ay isang bahagi ng aking pagkatao na matagal ko nang itinatanggi. Ngunit sa harap ko, siya'y totoo at hindi ko na maikakaila. Ngunit paano? Tanong ko, puno ng pagkalito. Paano ako mahahati sa liwanag at dilim? Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng unawa at awa. Ang bawat tao'y may liwanag at dilim sa kanilang puso. Ang bawat hakbang sa buhay ay isang pagpili sa pagitan ng dalawang ito. Ngunit ikaw ay natatangi. Ikaw ay isinilang upang ipakita sa mundo ang balanse ng liwanag at dilim. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Para bang ang lahat ng tanong sa aking isipan ay biglang nagkaroon ng kasagutan. Ngunit sa kabila ng pagtanggap na ito,
may isang bahagi ng aking sarili na tila hindi pa rin makakatanggap sa katotohanan. Paano kung hindi ko kayanin? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Paano kung ang dilim ay magtagumpay laban sa liwanag? Ngunit sa halip na sagutin ang aking tanong, siya'y lumapit sa akin at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang larawan, isang bisyon ng aking kinabukasan. Sa bisyon na ito, ako'y nakatayo sa gitna ng isang lungsod na puno ng liwanag. Ngunit sa kabila nito ay may anino na pilit akong hinahatak pababa. Sa bawat paglakad ko palayo, ang anino ay lalong gumugulo sa aking isipan. Ngunit sa aking puso, alam ko na kailangan kong magpatuloy. Sa bawat hakbang, sabi niya, ang liwanag ay magliliwanag, ngunit ang dilim ay laging nandiyan. Ang iyong lakas ay hindi sa pagtanggi sa dilim, kundi sa pagtanggap at pag-unawa sa kanya. Tila may nagbukas na pinto sa aking isipan. Ang dilim na ito ay hindi kaaway, kundi bahagi ng aking sariling kaluluwa na kailangan kong yakapin. Ang pag-unawa sa kanya ay magbibigay sa akin ng lakas na kailangan ko upang magpatuloy. Sa huling pagkakataon, nagkatinginan kami ng batang lalaki. Alam ko na siya'y isang bahagi ng aking sarili na kailangan kong harapin. Sa kanyang nangiti, nakita ko ang pag-asa. Ang pag-asa na kahit sa gitna ng dilim, ang liwanag ay laging magtuturo ng daan. Ngunit bago pa man ako makapagpasya, isang malakas na hangin ang biglang humampas sa aming paligid. Ang buhangin ay nag-umapaw at ang batang lalaki ay unti-unting naglaho na parang isang alingawngaw sa hangin. Natigilan ako, hindi makapaniwala sa nangyari. Sa gitna ng palasong hangin, narinig ko ang kanyang boses. Malayo ngunit malinaw. Ang pagtanggap sa liwanag at dilim ay simula ng iyong tunay na paglalakbay. Ngunit mag-ingat sapagkat ang dilim ay may sariling mga lihim. At sa kanyang pag-alis, naiwan akong mag-isa, ngunit hindi na muling nahati. Sa wakas, ako'y buo, handang harapin ang aking kapalaran. Ngunit sa likod ng bawat hakbang ay naroon ang misteryo ng dilim. Isang misteryo na kailangan kong tuklasin. Sa bawat pagliko, may bagong tanong na lumilitaw at ang aking paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Sa bawat hakbang ko, pakiramdam ko, ay lumalalim ang pag-unawa ko sa sarili kong kalikasan. Isang batang nahati sa liwanag at dilim. Ang mga anyo ko ay tila dalawang magkasalungat na puwersa, palaging nagtutunggali. Ngunit sa bawat pag-iisa, unti-unting lumilinaw ang kanilang kahulugan sa akin. Sa isang bahagi ng aking paglalakbay, tumigil ako sa harap ng isang matandang puno. Ang mga ugat nito ay tila nakabaon sa mismong kaluluwa ng lupa. Ang liwanag na bahagi ko ay nagningning, tila sinisilaw ang bawat dahon ng puno, habang ang anino ko naman ay kumalat sa paligid, tila naglalambong sa buong paligid. Ang puno ay naging saksi sa aming tahimik na pagtatalo, liwanag at dilim na hindi magkasundo. Sa paghahanap ng kasagutan, naisip kong marahil ay kailangan kong tanggapin ang dalawa kong anyo sa halip na pilit silang paghiwalayin. Dito ko sinimula ng isang ritual, isang pagsubok na maaaring magbigay daan sa pagkakaisa ng aking magkasalungat na kalikasan. Huminga ko ng malalim at pumikit. Iniisip ang mga alaala kung saan ang liwanag at dilim ay magkasama, hindi magkalaban. Sa loob ng aking isip, bumalik ako sa mga sandali ng aking kabataan, ang una kong pagkakita sa liwanag ng umaga, ang unang pagdama ko sa lamig ng gabi. Ang mga ito ay mga karanasang hindi ko naisip na pag-uugnayin, ngunit sa sandaling iyon, tila nagkaroon ng kahulugan. Pinigil ko ang aking paghinga na parang sa sandaling iyon, ang dalawang bahagi ng aking sarili ay nagkakaroon ng pagkakataon na magkaisa. Ngunit sa kabila ng aking pagsisikap, naramdaman ko ang pag-aalinlangan sa akin. Ang liwanag
ay tila sumisigaw, "Pabayaan mo ang dilim, hindi mo ito kailangan." Samantalang ang dilim ay nagbubulong, ang liwanag ay nagpapanggap lamang. Hindi ito tunay. Ang mga tinig ay tila nag-aaway sa loob ko. At sa halip na pagkakasundo, ang kanilang pag-aaway ay nagdulot ng mas matinding pagkalito. Napaupo ako sa tabi ng puno, ramdam ang kawalan ng pag-asa. Paano ko ba matatanggap ang dalawang anyo kung patuloy silang nag-aaway? Sa kabila ng aking pagkabigo, hindi ko naisip na sumuko. Alam kong may sagot sa tanong ko, isang sagot na maaaring makapagpabago sa lahat. Sa gitna ng pag-iisip, narinig ko ang tila isang bulong mula sa hangin. Huwag kang matakot sa dilim at huwag kang magpakasasa sa liwanag, sabi ng hangin, na parang may sariling pag-iisip. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa pag-unawa sa kanilang pagkakaiba. At sa pagyakap sa kanilang pagkakaiba, napaisip ako, paano ko ba magagawa iyon? Ang hangin ay tila nagpatuloy. Ang puno ay may ugat na nakabaon sa dilim ng lupa, ngunit ang mga sanga nito ay aabot sa liwanag ng langit. Hindi sila nag-aaway, sila'y magkasama. Ang mga salitang iyon ang nagbigay sa akin ng bagong pananaw. Marahil ay hindi ko kailangan pag-isahin ang liwanag at dilim sa loob ko. Marahil ay kailangan ko lang silang yakapin bilang bahagi ng kabuuan ko. Sa pag-unawa na ito, naramdaman ko ang isang matinding pagbabago sa loob ko. Ang liwanag ko ay tila huminahon at ang dilim ay tila naging mas mapayapa. Ngunit sa sandaling iyon, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Ang puno na aking sinisilungan ay biglang kumilos. Ang mga ugat nito ay tila nabuhay. Ang lupa ay umuga. At mula sa ilalim ay lumitaw ang isang nilalang. Isang matandang lalaki na tila yari sa kahoy. Ang kanyang mukha ay puno ng hiwaga. Batang nahati sa liwanag at dilim, sabi ng matanda. Ang kanyang tinig ay puno ng misteryo. Ako ang tagapangalaga ng daang ito, at ikaw ay dumating sa oras ng pagbabago. Napatitig ako sa kanya, ramdamang takot at pagkamangha. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, ang boses ko ay puno ng pag-alinlangan. Ikaw ang susi sa balanse ng mundo. Sagot niya, ang kanyang mata ay tila nakakakita ng higit pa sa aking pagkatao. Ngunit sa iyong paglalakbay, may panganib na nag-aabang. Ang hangin ay biglang lumakas. Ang mga dahon ng puno ay nag-ingay. Ano ang panganib na ito? Tanong ko, ngunit bago pa man niya masagot, ang lupa ay bumuka at ako ay nahulog sa isang madilim na hukay. Nawala ang lahat ng liwanag at pakiramdam ko ay nag-iisa ako sa kawalan. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas sa loob ko. Ang lakas na nagmumula sa pagtanggap sa liwanag at dilim. Sa pagkahulog ko, alam kong ito ay simula lamang ng mas malaking pakikipagsapalaran, isang paglalakbay na maaaring magdala sa akin sa tunay na pagkakaunawaan ng aking sarili. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kadiliman, isang liwanag ang biglang sumilay, isang patunay na kahit sa pinakamatinding dilim, ang liwanag ay palaging naroon upang magbigay ng pag-asa.